Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Hello campers! Ang susunod na kwento ay mula sa ating archives and we're re-uploading them in our YouTube channel. If this is your first time listening to this episode or team replay ka, lagyan mo naman sa comment section. We'd love to hear from you. Salamat sa pakikinig and enjoy the episode. Tuloy po kayo sa ika-35 gabi ng San Telmo Society. Kumusta po kayong lahat? Sana ay napapakinggan ninyo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. Ang San Telmo Society ay ang listeners' story submission segment ng Philippine Camper Stories, kung saan binabasa ko ang mga totoong kwento ng kababalaghan at pagtataka mula mismo sa ating mga tagapakinig. Wala akong special na mensahe para sa inyo ngayon, pero gusto kong malaman ninyo na nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nakikinig ng podcast na ito. Ang layo ng naaabot ng mga kwentong ikinikwento ko sa iba-ibang lugar, iba-ibang mga tao, iba-iba ding mga oras. Gusto ko lang banggitin sa inyo na tuwing nararamdaman ninyo na mag-isa kayo, tandaan ninyo na maraming kagaya ninyo ang nakikinig sa kwentong ito ngayon, somewhere around the world. Subukan mo kayang i-post sa social media yung point ng episode na pinapakinggan mo. Gumamit ka ng hashtag like Philippine Campfire Stories or hashtag tao po, may tao ba dyan? Tapos tingnan natin, baka may sumagot sa inyo. Anyway, para ngayong gabi, 2 kwento na naman ang hatid sa atin ng mga kasama natin sa campsite. Sana ay nasa komportable kang lugar, iwan mo muna ang mga problema mo sa labas at sama-sama nating pakinggan ang kwento ni Moy. Hello po, Campmaster. May gusto lang po ako sanang i-share. Tawagin niyo na lang po akong Moy from Bacolod City, Negros Occidental. I am an avid listener of your podcast and I'm a fan of different horror stories and movies. But the story I would like to share is about the doppelganger of my mom, but it's in my dreams. Sa panaginip ko ay nasa sala kaming lahat ng family ko. Sina papa, mama at 2 kapatid ko. Doon sa bahay namin at sobrang madilim doon. Parang nag-blackout yung kuryente so walang ilaw. Pero ewan ko ba, kahit madilim ay kita ko silang lahat nung time na yon. Nakahiga daw ako sa folding bed, tapos sila ay nakaupo habang nagkukwentuhan. Biglang may kumatok sa pintuan sa may kusina namin. So pinuntahan ko at saka ko binuksan. Pagbukas ko po ay bumungad yung mama ko. So nagtaka po ako kasi magkakasama kami nila mama sa sala. So paano siya napunta sa labas ng kusina namin? Ang ginawa ko is sinara ko yung pintuan at bumalik sa sala. Tapos tinanong ako ng mama ko, "Sino yun?" Sabi ko, "Ma, parehos kamo tsura." So bumalik ako ulit sa kusina kasama si mama. At pagbukas namin ng pinto, yung kamukha ni mama ay may dalang itak papunta sa amin. Kaya dali-dali kong sinara ang pinto at si mama ay tinago ko sa likod ko. Pinag-iitak nung kamukha ni mama yung pintuan namin. Pero hanggang dun lang po yung panaginip ko kasi nagising na ako nung time na yon. Sobrang takot ko noon. I pray after that dream. At every time na meron po akong dream na nakakatakot ay nagdadasal ako. Kinuwento ko po yun sa mama ko and after 1 week, my mom died last September of 2021 at around 3:05 a.m. She died of community-acquired pneumonia in the hospital and my mom was also doing dialysis 2 times a week. I am the last person who visited her. I don't know if it's a curse, pero every time I'm the last one who visits a family member in the hospital, that person dies. That's why I hate hospitals or visiting someone in the hospitals. Pero ewan ko ba't nakalimutan ko yun. Sana hindi na lang ako umuwi nung time na yun. Siguro buhay pa rin ngayon yung mama ko. There's a part of me na sinisisi ko yung sarili ko. So yun lang po. Maraming salamat. Sana po mabasa niyo yung kwento ko. Marami pa po akong isa-share ng mga paranormal experiences. Pero next time naman po yung iba.
Medyo busy na rin kasi. Salamat. Hello, Moy. Pakiramdam ko this isn't a scare story. Mas nakakalungkot kaysa nakakatakot. I am very sorry that you lost your mother. Sana ay nakahanap ka ng mga suporta sa pagsubok na ito at maging matatag ka para sa mga mahal mo sa buhay. Para sa karamihan sa atin, ang ating mga magulang ang isa sa mga pinakaimportanteng tao sa ating buhay. Kaya madalas ay nakikita natin sila sa ating mga panaginip. Sabi nila, mga panaginip daw tungkol sa ating mga magulang ay karaniwan na walang malalim na kahulugan dahil sinasalamin lamang nila ang mga pang-araw-araw na kaganapan sa ating buhay. Dreams about our mother often symbolize our inner guidance and intuition. Our mother appearing in our dream could symbolize your ability to make thoughtful decisions regarding your future. Ang mga panaginip na ito ay maaaring ipakita sa inyo kung paano ka gumagawa ng mga desisyon mo sa buhay. At dahil sa panaginip mo na ang bersyon ng iyong ina ay pilit kang sinasaktan, maybe you felt that your luck has run out. Sometimes this kind of dream could indicate your fear of making decisions and choices because you feel like you often make the wrong ones. Lastly, huwag mong isipin na ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang iyong ina. Hindi ka sumpa. May kanya-kanya lang tayong panahon na balang araw ay matutuldukan. Sa huli, masaya akong isipin na nagkaroon ka ng pagkakataong makapagpaalam sa iyong ina. Isang bagay yan na hindi rin nakakamit ng iba bago lisanin ng kanilang mga magulang. Salamat ulit sa kwento mo, Moy. Tigil muna sa kwentuhan. Magbabalik ang Philippine Campfire Stories matapos lamang ang ilang saglit. Sa pagpapatuloy ng Philippine Campfire Stories. Ang susunod na kwento ay mula kay Paracool. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Hello, Campmaster. You can call me Paracool. I just want to share my scary experience na hanggang ngayon, hindi ko makakalimutan. Nangyari ito sa mismong bahay namin sa Cebu when I was 12 years old. Nakahiga ako sa sala on our folding bed together with my yaya. All the lights are turned off, pero may ilaw pa rin na pumapasok from outside our house. So nakikita ko pa rin yung paligid namin. Nagising ako ng madaling araw, pero madilim pa ang paligid at wala akong nadidinig na mga tunog ng mga sasakyan o mga tao sa labas. So I think that was around 1 a.m. to 3 a.m. Biglang nakarinig ako ng parang mga yapak ng paa ng kabayo sa kusina namin, which is matatanaw ko lang from our living room. At first, hindi ko siya pinansin at sinubukan ko na lang ulit matulog. Pero the footstep kept messing with my head. Hanggang nag-decide na lang ako na lumingon sa kusina namin to find out kung ano ang gumagawa ng tunog na iyon. Takot na takot ako noon at pinagpapawisan dahil nagtalukbong ako ng kumot dahil sa takot. Nang nakita ko ang isang matandang kuba, babaeng may puting buhok, wearing old dirty clothes, at may hawak siyang kahoy sa kanang kamay niya. Nakatitig lang siya sa akin, pero hindi ko makita ang mukha niya. Dali-dali kong tinabunan ang aking sarili ng kumot sa takot sa aking nakita. Matapos ang ilang saglit ay sinubukan kong ulit tingnan ang kusina kung nandyan pa ba ang nakita kong matanda. Pero nang lumingon ako, andyan na siya sa tabi ko. Napasigaw ako sa takot at dali-daling binuksan ng yaya namin ang ilaw at pinainom ako ng tubig. Mula noon, hindi na kami nagpapatay ng ilaw kung matutulog kami at lagi na ako ang nagdarasal bago matulog. Salamat, Campmaster, kung mapili mo man ang kwento ko na basahin sa isa sa mga episode ninyo. More power po sa podcast ninyo. Gumagalang, Paracool. Hello, Paracool. Nakakatakot naman tong kwento mo. Pero may isa akong napansin mula sa kwento mo at sa kwento ni Moy kanina. Pareho kayong nakahiga sa folding bed. Siguro iiwas na rin ako sa folding bed.
Ano kaya yung narinig mong yapak ng kabayo? At sino kaya yung babaeng puti ang buhok at nakasuot ng old dirty clothes? At may hawak pang kahoy? Baka naman may kinuha lang na helper mga kasama mo sa bahay at hindi mo alam kasi bata ka pa noon. Pero nonetheless, nakakatakot pa din naman na may makitang ibang tao sa sarili mong bahay. Especially bigla siyang lalabas sa tabi mo. Thank you ulit sa kwento mo, para cool. Take time to recharge. Matulog ng ekstrang oras, kumain ng masarap, makapagkwentuhan sa mga mahal sa buhay para mabawasan ang stress. Kung hindi, baka makatulad kayo sa susunod na kwento mula kay Hera. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Hi, Campmaster. When I was teen, people with special abilities would say na malakas ang sixth sense ko. Hindi sila magkakakilala. May teacher na may visions, may albularyo, at mga random na manghuhula. Pero growing up as a teen, syempre occupied tayo sa mga normal teen issues, peer pressure, and crushes. Nawala na siya sa hinagap ko. But through my college days, ganun pa din. People with abilities would say na, "Uy, gamitin mo naman yung kakaiba mong kakayahan." Which I didn't take seriously. May dalawang nag-stick lang sa akin which I always use. Magaling daw ako sa sugal at pustahan. Siguro mga 95% tama siya. Even sa pag-up ng mga items sa MMORPG, I also would have dreams na nagkakatotoo. Parang it serves as a vision. But things took a turn in 2016. Let me tell you the story in my POV para mas madaling ikwento. Nag-alarm na naman. I wish I could snooze the day instead. Nakakasawa na ang routine na to. Pasok sa gabi, oras-oras, pakikipagtalo sa mga tumatawag na hindi nagbabasa ng kontrata nila at magugulat kung bakit nakalak yung pera nila ng ilang taon. Sapilitan akong tumayo para maligo, magbihis at kumain. Nag-aalat ako ng 2 oras para maghanda at bumiyahe sa pagpasok ko. Oy, Hera, kailan mo babayaran yung utang mo sa akin na 10,000? Saka, kailan mo ibibigay yung bayad sa renta dito sa bahay? Ay, abuela, wala naman akong utang sa'yo. Saka ako nagbabayad ng amortization natin sa bangko, hindi sa'yo. Medyo may diin kong sagot sa aking lola. Kahit na responsibilidad kong intindihin siya at mahal ko naman siya. Minsan nakakapagod din talagang mag-alaga ng may Alzheimer's. Ilang taon na siyang kinakain ng sakit na to, pero 3 taon ko pa lang siya ulit nakasama bilang umuwi siya galing sa Canada. Pagkatapos ng usapan namin ng lola ko ay inaya ko ng aking asawa para ihatid ako sa aking opisina. Habang bumabiyahe, gaya ng dati ay may pinagtatalunan kami ng asawa ko. Hindi niya maintindihan na hindi siya pwedeng magpatumpik-tumpik sa paghatid sa akin dahil patay na naman ako sa boss ko. 9:15 nang makapag-in ako sa telepono. 9:30 nang unang pumasok ang tawag. Magdamag na namang pakikipagtalo sa mga dunong-dunungan. Thank you for calling. How can I assist you? The fuck? I don't want to talk to a Filipino about my account. Sir, the feeling is mutual but I have to. What's the contract number, please? Wika akong buwisit. Lagot na naman pag na-audit ako. Baka matanggal pa ako sa trabaho. Pero bahala na. Ang ugali ko ay depende sa kausap ko. Pag maayos, maayos din. Pag balahura, medyo ganun din ako. Which is hindi dapat kasi dapat lagi kang professional, diba? Sa wakas, 2:00 na ng madaling araw. Hudyat ng aking lunch break. Excited na akong matulog ulit. Reyna yata ako ng antok. Side effect din yata ng antidepressant na nireseta sa akin. Paghiga ko pa lang, nagulat ako sa antok na naramdaman ko. Bigla akong lasing sa antok. Pero for some reasons, nilalabanan ko siya. Gusto ko muna sanang mag-FB muna. Pero hindi ko na talaga kaya at ipinikit ko na ang aking mata. Ilang segundo pa at biglang may vibrations sa magkabila kong tenga. Ba't ganito? Ba't nakikita ko yung sarili ko bigla? Mahimbing na nakatigilid pagtulog. Nasa same na lugar ako. I can faintly hear the noise outside pero madilim, mausok. Lumabas ako ng sleeping quarters.
Habang lumalayo ako sa aking katawan, mas tumatahimik, mas dumidilim, mas kumakapal yung usok. Hindi ko alam kung usok ba o hamog kasi wala namang amoy. Natakot ako at naisip kong bumalik sa loob ng sleeping quarters. Nagulat ako sa ulunan ko. May babae. Hindi ko aninag ang mukha niya pero itim ang buhok niya. Itim ang damit niya. Nang makita niya ako ay unti-unti niya akong inaabot. Pigil hiningang pinatay ko ang alarm ko at baka magalit ang iba pang natutulog. Literal na save by the bell. Nagdasal ako ng mabilisan, nag-toothbrush at bumalik sa akin workstation. Siguro frustration sa pag-aalaga ng may Alzheimer's, exhaustion sa trabaho, feeling of having an unsupportive husband, lahat negative, kaya siguro negative energy na rin yung naa-attract ko kahit sa pagtulog. Sa takot na maulit ang pangyayaring yon ay hindi na muna ako natulog pag lunch break ko. Nakikipagkwentuhan ako sa aking mga kabarkada sa opisina, sumasama sa pagyoyosi nila or tamang food trip. Nilalabanan ko ang side effect ng antidepressant na iniinom ko dahil ayokong makatulog sa sleep quarters. Pero sadyang malakas ang tawag ng kama at kumot sa akin. Sabi ko sa sarili ko, magdadasal na lang ako bago matulog para hindi na mangyari kung ano man yung nangyari sa akin nung nakaraan. Alright, lunch break ko na ulit. Bitbit ang sarili kong kumot, pumasok ako sa sleeping quarters. May isa pang bakante sa baba ng double deck. Dali-dali akong umupo at hinubad ang aking sapatos. Nagset ako ng alarm, 3:40 a.m. Sinimulan kong magdasal at kausapin si Lord pero hindi ko matapos-tapos ang dasal ko. Bigla na naman akong lasing na lasing sa antok. I finally gave in sa antok at wala pang ilang minuto, nag-vibrate na naman ang tenga ko. Kinabahan ako. Mukhang hindi ito maganda. Nawala ang vibrations. Ba't ganun? Parang ang bigat. Hindi ako makagalaw masyado. May naririnig akong hininga pero hindi sa akin. Unti-unti kong minulat ang aking mata at sobrang gulat ko nang ang babaeng nakaitim ay nasa ibabaw ko. Yung parang pagapang siya sa akin pero hindi naman siya lumalapat sa akin. Mata sa mata. Nagtinginan kami. Ngumiti siya. Nakakahilakbot ng ngiti. Ngiting hindi mo na naising masilayan kahit kailanman. Kamukha siya ni Lucia, yung nag-viral sa Facebook story noong mga nakakaraang taon. Pero matapang ako. Nakipagtitigan ako sa kanya. Habang nakikipagtitigan ay nagdadasal ako. Paulit-ulit kong sinasabi sa aking sarili na, Lord, please help me. You are far more powerful than this being. Sa pangatlong banggit ko nun, lumayo siya at tumayo na lamang sa aking paanan. Ano bang gusto mo? Sino ka ba at parati mong inaabala ang pagtulog ko? Hindi siya sumagot. Kailangan ko na ulit tumayo para mag-toothbrush. Lord, sobrang maraming salamat po. Ano po ba itong nangyayari sa akin? Alam ko pong hindi pa ako ulit nagsa-Sunday service pero andyan pa rin po kayo pag tinatawag ko kayo. Iba ang pagmamahal ni Lord. Kahit tumatalikod ako sa Kanya, hindi niya ako pinapabayaan. Sinasabi ko sa sarili kong a-attend na ulit ako ng worship. Pagbalik ko sa workstation, ginugal ko kung ano ba yung vibration sa tenga ko na nararamdaman ko. Sensitive ang tenga ko dahil lagi kong nililinisan kahit nga sabi pa ng ENT, pathologically, hindi siya dapat 100% clean. Nagulat na namangha ako na ang pagbavibrate pala ng tenga ang unang symptoms na nag-astral body projection na ako. After reading the articles that I found, it dawned on me, why am I experiencing these things? Dahil sa depression ko, I feel stressed out parate. I don't have the enthusiasm for life, pati ang spiritual aspect ng buhay ko, pinabayaan ko. Hindi ko alam kung related doon yung talent na sinasabi sa akin dati, pero sigurado ako na if a person is going through dark times plus a weakened faith, these things will attract all the negative entities. Bigla akong naalala yung movie na Insidious. Na-realize kong namamasyal na pala yung kaluluwa ko sa further. Mas lalo tuloy akong natakot sa movie na yun kasi it can really happen to anyone. Nag-decide akong palakasin yung faith ko. Si Lord lang sapat na. I attended our Sunday worship again.
Lahat ng hindi ko control, nililet go ko. I relied on my family. Hindi na ako nag-skip ng sessions with our psychologist dahil ayaw ko ding masira ang pagsasama namin ng asawa ko. Hindi muna ako natulog sa sleeping quarters. After a few months, I started to wean off myself from taking the antidepressant as well. Ang hirap ng laging hinihimatay. Medyo nakalimutan ko na ang pangyayari. Marupok ako kaya naman bumigay na naman ako sa tawag ng kama at ng kumot. Paghiga pa lang, pamilyar na yung pagkakalasing ko na naman sa antok. Hindi ako nagkamali. Nag-vibrate na naman ang tenga ko at ito na nga, nakita ko na naman ang sarili ko. At gaya ng inaasahan, nandyan na naman siya. Nasa paanan ko siya. Pero this time, buong tapang ko siyang nilapitan at galit na galit kong hinila ang mahaba niyang buhok bago pa siya makaalis. Sino bang Diyos mo? Kasi ako ang Diyos ko, sigurado akong napakalakas niya at wala kayong laban sa kanya. Sigaw ko sa kanya habang sinasabunutan siya. Tigil-tigilan mo ng panggugulo sa akin. Wala kang mapapala. Alis. Sabay tulak sa kanya. Matalim ang kanyang tingin pero hindi ako nagpatalo. Umupo ako sa ulanan ng aking katawan at hinintay ko kung may gagawin pa siya. Natatawa ako na namamangha sa aking sarili. At nagawa kong sabunutan kung ano man yung entity na yon. Habang lumalakas ang aking pananampalataya, hindi na ako ulit nag-astral, which I am very thankful of. Pero may natira. May visions pa rin ako ng aking mga panaginip. Pero next time na yon. Yun lang. Thank you sa pagtsatsaga. Walang pilitan. I'll respect your opinion of whatever it may be. Romans 10:17. So faith comes from hearing and hearing through the words of Christ. Hello, Hera. Sobrang aliw ako nung last part ng kwento mo. I like that it's a full story too. Hindi lang siya part of a memory. And you give me a background as well. You're a very good storyteller. I understand that this part of your life is very strained and for some reason, naramdaman ko yung channeled exhaustion sa letter na ito. That or I'm also tired myself. Mabuti at malinaw sa'yo na all those factors happening in your life ay nag-contribute sa sitwasyon mo. Hindi ako doktor pero it sounds like what you had was a case of sleep paralysis. Sleep paralysis occurs when there's a disconnect between mind and body while people are going in or coming out of REM sleep. Sabi yan ni Dr. Priyanka Yadav, a sleep specialist at the Somerset Medical Sleep for Life Center in Hillsborough, New Jersey. It can last from a few seconds to a minute or two and is often associated with hypnagogic hallucinations o yung mga bagay na nakikita mo while trying to fall asleep or hypnopompic hallucinations o yung mga bagay na nakikita mo when you're trying to wake up. But it's not the only explanation. Ghostly sightings can also be brought on as a result of a psychotic state, drug use, sleep deprivation, or temporal lobe epilepsy. A quote-unquote ghost can also be an illusion produced by the brain, particularly when a person is tired. Another cause could be the inconsistent lighting and temperature dun sa room na tinutulugan nyo, which, in certain circumstances, can unconsciously spook whoever is sleeping in the quarters. Napakahiwaga ng utak natin. Kadalasan may mga bagay na maaaring dulot lang ng mga external factors at hindi talaga paranormal. Pero huwag kang pasisiguro. Hindi mo alam, baka may katabi ka na pala ngayon. Tigil muna sa kwentuhan, magbabalik ang Philippine Campfire Stories matapos lamang ang ilang saglit. Sa pagpapatuloy ng Philippine Campfire Stories. Ang susunod na kwento ay mula kay Job. Namaste, Campmaster. Good evening. I hope you're doing good. Nag-binge listening ako sa Philippine Campfire Stories few months ago lang. At ang dami kong natutunan sa podcast na to. Let me introduce myself bago ang lahat. I'm Jobs. Well, Jollibee talaga yung real name ko.
I'm 31 years old and I've always been fascinated with things beyond normal. I use tarot cards, I collect crystals, and I know a thing or two about witchcraft and a lot of creepy experiences na gusto ko sanang ikwento sa inyo. Andyan yung sleep paralysis na alam kong sikat na topic sa podcast na ito. May sakit ako noon. I think I was 11 or 12 years old. My mom said she checked my temperature and it was around 41 to 42 degrees. Feeling ko tulog ako. Pero alam ko yung nangyayari sa paligid ko. And I can feel myself trying to get up or go back into my physical body. But I can't. So instead of forcing my mind na makabalik, I tried to calm myself. Nakahiga ako dun sa sofa, katapat ng main door ng bahay namin. As I was waiting for myself to go out of that sleep paralysis, if that's what it's called, nakita kong may pumasok na nakaitim na hooded robe, and it was carrying a scythe or a sickle. Right through our main door. I was reaching through that person's hand. Pero bago ko pa mahawakan yung kamay niya, ginising ako ng nanay ko. Sabi niya, umuungol lang ako na para bang gusto kong magising. Mabuti nilang at ginawa niya yun. Dahil kung hindi, malay ko baka yun na talaga si kamatayan. Isa pang pwede kong ikwento sa inyo ay yung tinatawag naming bantay sa dati naming bahay sa Rizal. Isang bahay namin sa iilang naon ang tumira sa lugar na yon. Una ko siyang napansin, mga 10 years old ako. Isang batang lalaki na mahilig makipaglaro sa kahit sinong miyembro ng pamilya namin. Nakasuot siya ng puting long sleeve at puting romper. Madalas siya sa bandang kusina namin, sa dulong bahagi ng bahay. Minsan pag madaling araw, makakarinig kami ng parang pinaglalaroan ng mga kagamitan sa kusina. O di kaya naman ay may mga pahapyaw sa daan sa likuran ng mga taong magagawi sa aming kusina. Noong una natatakot kami, pero kalaunan, nasanay na lang rin kami na halos alam na namin buong pamilya kung malakas ang presensya niya. Isang beses ay nagkwentuhan kami ng nanay ko sa loob ng kwarto na madadaanan bago ka makarating sa kusina. While we're chatting, we noticed my dad pass through the hallway, galing sa living area. Tinawag namin siya ng nanay ko because we were asking him to join us. Ilang minuto rin ang lumipas at hinintay naming dumaan pabalik ang daddy ko. Medyo nalakasan na rin namin ang boses namin dahil alam namin na kahit papano ay naririnig naman niya kami. Hanggang sa pumasok ang daddy sa kwarto. Tinanong niya kami kung sinong kausap namin. Sumagot ako na, "Ikaw dad, sino pa ba? Bakit ang tagal mo sa kusina?" Sumagot siyang, "Ha? Kababalik ko lang galing sa labas eh." Sinabihan ko siya, insisting that we saw him just pass by a few minutes ago. Pero pinilit niyang kababalik niya lang daw talaga. Nagtinginan kami ni mama but eventually we just shrugged it. Years passed at may pala ilang pagkakataon na iniisip naming lumipat ng bahay. Pero palaging hindi natutuloy dahil tuwing mapag-uusapan namin ang topic na yon, palagi naming makikita ang batang lalaki sa kung saang parte ng bahay na parang malungkot. At pagkatapos ng ilang araw ay mayroong magkakasakit sa amin. Mawawala lang yon kapag tinigil na rin namin yung idea to sell our house. Eventually, we found out na yung kapitbahay namin who lived within our neighborhood years earlier than us lost their son who had a tumor. Apparently, he was buried few meters away from their house, exactly on the spot kung nasaan banda yung portion ng kusina namin. Simula noon tuwing All Souls Day, kasama na rin siyang pinagtitirikan namin ng kandila. Sana kahit papaano ay may naiambag ako sa podcast na ito. More powers to you, this podcast, and to the rest of the listeners. God bless. Jobs. Hello Jobs, I love your story. Somehow I can picture your house na parang those old spacious homes na maliwalas and full of warmth. When you get to live in a happy home like that, medyo difficult nga to absorb na may housemate kayo na hindi of this plane. Pero parang hindi naman siya intentionally nananakot. Maybe whatever it is just existing and somehow you are crossing paths with it. As long as there's no harm being done, we all just have to learn to coexist peacefully. Si Jobs ay ang owner of the 1940 Kapihan, a mobile cafe based in Binangonan, Rizal. I haven't tried their coffee but I've seen their socials and I like the aesthetic. Sana kapag napasyal ako sa Rizal, I get to try it. I love coffee. Thank you, Jobs. Okay, break time muna sa takutan at bigyan natin ng oras ang ilan sa mga campers na sumulat sa atin.
Sabi ni James Castro sa Facebook, "Good evening sir, pwede po ba mahingi yung sources na ginamit mo sa kwento ni Teniente Gimo? Specifically yung article ni Charles Henry Wessner sa Fulton County. Hindi ko po kasi mahanap. Na-amaze ako sa stories niyo sir. Gagamitin ko sana sa thesis ko kung okay lang. Pasensya na po sa istorbo." Hello James at sa lahat ng nakikinig ng podcast na ito. Kung kailangan niyo yung mga resources ko from previous research, just let me know. Binibigay ko naman like this one from James. Binigay ko yung clip ng Fulton County News na nakita ko for Teniente Gimo episode. That was like 2 years ago. And if you ever find yourself working on a thesis that is very similar to the topics na kino-cover natin dito, please let me know. Baka mamaya may maitulong ako sa inyo. And all I ask is just to be credited if there's anything that I can contribute. Thank you. Sabi ni Angelica Vergara sa Instagram, "I don't know what's up with the last episode. Pinakinggan ko siya ulit after listening to Lagim's recent episode habang nagpa-plancha. Nung nasa Lagim podcast pa ako the whole episode, okay ang lahat. Walang creepiness. Tapos nag-switch ako sa last episode mo with paranormal. Biglang nag-switch off yung plancha ko kahit yun yung nakasaksak. Not sure if sa kuryente ba siya or ano. Turn off ko na lang yung podcast, then after that, parang walang nangyari. Di na ulit namatay yung plancha." Haunted ang episode ni Nick sa Paranormal Podcast. Hindi, joke lang. Kasi nung nire-record ko siya, walan din ako ng ilaw nung nire-record ko siya. And I think I posted a clip of that particular incident dun sa Facebook group natin. So, just check that out. So, I guess that's, in conclusion, I haunted si Nick of Paranormal Podcast. And if he gets to listen to this, well, yeah, haunted ka, Nick. Sabi ni Anne-Marie Dayawon sa Instagram, "Finally, a Tagalog podcast whose narration or voice acting doesn't make me cringe from being over the top." Sabi pa niya, "Tagalog or English, meron kasing cringy pag napapakinggan, Campmaster. Kahit maganda yung content. Pero sobrang bonus na lang na Tagalog yung content kasi natutuwa talaga ako pag malalim na Tagalog." Maraming salamat, Anne-Marie. So, sana hindi ka mag-cringe sa mga iba pang voice acting episodes kasi minsan kailangan talaga ng kwento na iaarte yung linya. Pero hindi ako voice actor. I just try to read with my emotions. So, hopefully it works. Sabi ni Kimi from Instagram, "I recently discovered your podcast on Spotify and since then, I haven't stopped. I have sent to my office mate and she's listening too." Oh, thank you so much, Kimi. So, hello to you, Kimi, and to the office mate. Thank you. That's it for this episode. Kung may gusto kayong ibahagi or may mga mensahe kayo or gusto niyo lang mag-hello, just reach out via our social media channels. Inyo pong nasubaybayan ng isa na namang kabanata ng Philippine Campfire Stories. Sana ay nakatulong kahit panandalian ang pakikinig ninyo upang maipahingaan yung mga sarili laban sa problema at hamon sa labas ng campsite na ito. Mapapakinggan nyo pa rin ng libre ang mga nakaraang episodes sa lahat ng major podcast platforms. Kung nais ninyo maging bahagi ng podcast na ito, ay maaari kayong mag-share ng inyong mga kwentong kababalaghan o pagtataka at mag-email lamang sa campfirestoriesph@gmail.com. Susubukan nating isama ito sa story submission segment na San Telmo Society. Muli, maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang dito na lamang po at hanggang sa susunod nating kwentuhan.